Alam nyo, mainit na issue ho ito ha. Ito pong patuloy na nadidiscover ni Marcos. Ngayon lang niya nadiscover. Hindi ko talaga maintindihan mga kababayan. Presidente ka, wala kang kaalam-alam. Ano nangyari sa'yo? Ito na lang halimbawang useless. Oh. Paano mo ngayon niya madidepensa? Mismong si Marcos sinabi niyang useless. Sino bang presidente? Di ba? Sino bang may sasabihin na naman ng iba, argumento na naman ng iba. Kasi hindi panahon ni Marcos yan. Panahon niya yan nung mga nakarang administrasyon. Hanggang sinisisi nga, umabot na hanggang kay Gloria. Lahat ngayon, sinisisi na except yung sarili. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto pa rin po, nagbabalita po tayo mula po sa Europa, sa bansang Netherlands, Amsterdam, dahil nandito po tayo para sa pagbisita po ng mga magkakapatid na mga Duterte ay tayo po ay pupunta doon at susubukan natin makakuha ng mga bagong scoop sa ating mga Duterte, sa ang kanilang mga anak ni Pangulong Duterte. Ngayon, eto na, pag-usapan na ho natin. Alam nyo, mainit na issue ho ito ha. Ito pong patuloy na nadidiscover ni Marcos. Ngayon lang niya nadiscover. Hindi ko talaga maintindihan mga kababayan. Presidente ka, wala kang kaalam-alam. Ano nangyari sa'yo? Ay nako. Yan ang mahirap, kaka-party. Party ka kasi ng party dyan sa Malacanang eh. Ngayon, after 3 years, saka mo marirealize, sasabihin mo pa na useless. Sa totoo lang, alam mo, Mr. Marcos, ikaw ang useless. Hindi, that's the truth. Huwag na tayong magmaang-maangan. Ikaw talaga ang walang silbi. Yun ang totoo. Useless ka. Ikaw ang presidenteng, ewan ko, nagmalaki na merong 5,500 na flood control. Tapos biglang pupunta ka ngayon, sasabihin mo, wala pala. Hindi ba? Gago! Saka nakakita ng presidenteng ganun. Hindi, alam mo, ganito lang yan eh. Okay lang naman sana eh. Okay lang sana kung ma-realize mo ngayon. O bakit wala ito mga to? O bakit ganito ito? Palpak ito yung mga useless, bla 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 bla, ganito, di ba? Okay sana yan eh. Okay sana yun. Ang problema kasi, nagbida-bida ka. Nagbida-bida ka nung mga nakaraang taon at sinasabi mo, ito accomplishment, ito ganito, may flood control, maraming accomplishment, may ginawa, build better more ka pa, mga paiwan ko kung anong pautot mong ganyan-ganyan. Tapos ngayon sasabihin mo, useless. Wala pala yung mga project na yon. And hindi lang ngayon yan. May pinunta ka pa ng isang araw na kesyo, I'm angry, may paganong-ganong ka pa. Sino ba ang presidente? Sino ba ang may hawak sa sekretary ng DPWH? Di ba ikaw? So ito ka na naman. Sasabihin mo, useless. Baka hindi kaya, sir, ikaw ang useless? Ikaw ang useless na presidente. Kinakausap mo ba yung sarili mo? Hindi to. Baka naman sa sobrang, alam mo na, di ba? Sobrang tama mo. I mean, sobrang correct ka. Di ba? Kinakausap mo na yung sarili mo. At sinasabi mo na useless to mga to. Mahiya naman kayo. Hindi kasi yung una, yung sinabi mo sa zona, mahiya naman kayo, medyo nag-U-turn yun eh. Pumunta sa'yo. Ito naman useless, nag-U-turn na naman. Sabi, sa'yo din yan. Di ba? Ewan ko kung anong meron ka, Mr. Marcos, at tila yung karma ay masyado mo nang inangkin. Ito. Gago! Lahat na ata ng kapalpakan, lahat na ng disaster sa bansa natin, inangkin mo na lahat. Nasa sayo na lahat. Gusto mo kantahan kita na share na lahat. Yung kanta ni Daniel Padilla ba yun? Pambira ka eh. Hindi. Alam mo ito kaya nga minsan ito mga nakaraang araw bumabanat ako doon sa mga vlogger na tanso. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga vlogger na tanso, wala talaga silang mai-content sa'yo. Yung mga loyalista mong mga vlogger, wala silang mai-content tungkol sa'yo. Wala silang mga argumento about your accomplishment, why na hindi ikaw ang may kasalanan, hindi ka nila kayang ipagtanggol ng merong lohika. Di ba? Etong mga vlogger ni Marcos, ang alam lang, abangan ang mga video namin, mga Duterte supporter, abangan lang ang mga post namin, abangan lang si BP Sara Duterte kung ano masisira nila kay BP Sara Duterte, kung ano mabababoy nila kay BP Sara Duterte. Walang lohika yung kanilang mga argumento.
Puro na lang, si Banat Bay, bayad bay. Ano ngayon? I mean, anong argumento mo para masabi mong, wari, bayad bay, di ba? May mga ganyan. Dapat magbibigay ka ng argumento mo Kasi ganito si Banat Bay, kasi ganito ginawa niya. Kasi ganito, di ba? Para mapatunayan natin. Halimbawa ako, nag-akusa ako na antangan ninyo, tambobo ninyo. Talaga naman, bakit? Pinipresenta ko sa inyo ngayon na itong mga vlogger ni Marcos, wala talaga silang argumento, wala silang lohika, wala nga silang maipakita na depensa doon sa mga akusasyon ng mga ibang tao o mga kritiko kay Marcos. Ibig sabihin, wala sila, they are useless, senseless, wala silang kwenta. Ngayon, pinapatunayan ko sa inyo, nabobo, tanga talaga itong mga animal na to. Sila naman, wala lang. Basta lang. Kasi nga po, again, hindi naman po sila seryosong mga vlogger. Sila po yung mga vlogger na yung taga-kanto lang. Di ba? Alam mo yun, yung vlogger lang na nakadampot ng cellphone, tapos nagsimula na mag-vlog, tapos nakita ng amo nila na gusto maging presidente, binabayaran na sila ngayon, di ba? Kesa sa tumambay sila, magiinom-inom sila, manlalaki sila. Kasi mga ito, di ko maintindihan, mga lalaking may ahit ang mga kilay. Saka nakakita lalaki may ahit ng kilay. Saka nakakita ng mga lalaki na ewan. As in, ang tapang-tapang ko pero alam mo namang namamakla. Hindi mo talaga maintindihan kung anong klaseng mga tao itong kinuha ng administrasyon nito para lang talaga mambuisit. Alam mo, perfect example niyan, si Claire Castro. Si Claire Castro halata naman kinuha lang siya para talagang itroll ang mga Duterte. So that, akala siguro nila, pag tinroll nila si BP Sara Duterte o pag tinroll nila mga Duterte, ang gagawin lang ng mga Duterte vloggers ay kung hindi depensahan si Vice President Sara Duterte. Ang hindi nila maintindihan, the Vice President doesn't need to be basta ganun. Hindi kailangan na depensahan si BP Sara Duterte. You know why? Kasi kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang depensahan sarili niya. At the same time, hindi na kami kailangan na depensahan siya kasi yung mga tao, alam nila yung obvious. Nakikita naman nila yung kapalpakan ng sinasabi ni Castro, ni Yusek Castro, o si Claire Castro. Alam nila, hindi na kailangan ng vloggers. Yun ang kinamalian nila. Ngayon, yung mga kinukuha naman ng administrasyon nito na para mambash na mga kapwa vlogger para mambash na mga Duterte vloggers, wala naman silang mga utak. Wala naman din silang matinong, alam mo yun? Ewan ko kung may pinag-aralan ba yung mga yun o hindi, kasi ayoko sanang ganunin yung may pinag-aralan kasi may matalino naman kahit walang pinag-aralan I mean hindi nagpasok sa school. May mga matatalino, merong street smart na tinatawag sila. Wala nang ang pinag-aralan, hindi pa street smart. Para talagang nadampot mo sa kanto na nagiinuman, na alam mo yung opinionated. Minsan nga, mas matalino pa yung mga nakikipag-inuman kaysa sa kanila Pumunta kayo sa mga inuman, minsan may mga logic pa yung ibang tao doon. O di kaya pumunta kayo sa mga barbero, sa mga barber shop, yung mga usapan doon. Minsan mas may logic pa dito sa mga vlogger ni Marcos Yung totoo. Ito na lang halimbawang useless Paano mo ngayon niya madidepensa? Mismong si Marcos sinabi niyang useless. Sino bang presidente? Di ba? Sino bang may sasabihin na naman ng iba, argumento na naman ng iba. Kasi hindi panahon ni Marcos yan. Panahon niya yan nung mga nakarang administrasyon. Hanggang sinisisi nga, umabot na hanggang kay Gloria Lahat ngayon sinisisi na except yung sarili Di ba? I mean, sandali. Oo, may mga mali ang past administration. Lagi naman yan. Hindi perpekto yan. Laging hindi natin nililigtas ang administrasyon ni Pangulong Duterte Malamang sa malamang may mga nakalusot din. Wala tayong sinasabing perpekto. Pero ang maganda, ito'y inaaksyonan. Ito'y, di ba, kaya nga nung kay Pangulong Duterte, binanggit niya mga pangalan ng district engineer. Sino ang naglipat sa district engineer na to? Binanggit niya kahit kaibigan pa ng kanyang anak yung isa dong kongresista. Naalala niyo yun? Binanggit pa ni Pangulong Duterte. At marami talagang nasibak din nung panahon ni Pangulong Duterte na hindi lang ina-announce. Pero marami po kasi akong alam na sinibak noon dahil nga may mga, alam mo na, proyektong ghost project. Hindi na lang nag-iingay. Kasi, ang alam mo, si Pangulong Duterte,
Makatao pa rin yan eh. Kahit po yan matapang, makatao yan. Marami po yung sinibak na mga dating kaalyado na quote-unquote pinag-resign na lang. Pero in reality, na-booking yun, kasi nga, kahit pa paano, para hindi na mababoy publicly at madadamay pa yung buong pamilya. Binanggit niya yan sa isa sa mga kanyang talk to the people. Sinabi niya yan na pinag-resign na lang niya para hindi na madamay ang buong pamilya sa bashing ng taong bayan. Ganyan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi si Pangulong Duterte na nagsalita, useless, wala namang kwenta ito mga ito. Tapos wala ginawa. Ang atin lang, useless pala Mr. Marcos, yung sinasabi mo. Useless pala na wala na mga nangyayaring proyekto. Sana na-realize mo yan, dapat ginawa mo yan first year ng iyong panunungkulan. O ano ba ang mga useless na proyekto na napirmahan, na nabigyan ng budget, tapos hindi tumatakbo, hindi na nag-i-improve o walang nagaganap doon sa proyekto na yon. Dapat unang taon pa lang, ayan ay inano mo na, diniscover mo na, inalam mo na, para yung mga susunod na taon, inayos mo na. Hindi eh. Ano ginagawa mo ngayon? Naninisi ka, nino? Sino useless? Anong useless? Yung nakita mo dyan, angry ka? Kanino ka angry? Hindi, eto simpleng-simple na lang mga kababayan. Eto, napakasimple. Ang dami nang nadidiscovering ghost project. Okay. Ang dami nang sinasabing useless. Galit ka na. Pero bakit nakaupo pa yung sekretary hanggang ngayon? Na in charge sa lahat. Remember he is in charge of all the projects. Even if sabihin na natin wala siyang kinalaman sa korupsyon, wala siyang kinalaman sa approval, but the mere fact that you are the head of that department, ikargo mo kung ano mangyari sa ibaba mo. Kaya ka nga inilagay ng presidente na you were appointed to do something about that particular agency. And yet, wala kang ginawa. Sino useless? Di ba? Pwede si Secretary Bunuan. Hindi, ganun lang kasimple. Panoorin natin tong balita na ito pasok. Useless o walang silbi. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigit 200 milyong pisong flood control project na kanyang ininspeksyon sa Tuba Benguet ngayong araw. Dagdag pa ng Pangulo, tila mag-aabono pa raw ang gobyerno dahil sa kapalpakan ng proyekto lalo't apektado rin ito ang bahagi ng Cannon Road. May Agenda Weekend Report live si Ivy Reyes. Ivy, anong balita dyan? George, dismayado na naman ang Pangulo sa nasaksihan niyang flood control project dito sa Tuba Benguet dahil ang 264 million peso rockshed project dito nag-collapse ang ilalim at gilid bunsod ng sunod-sunod na bagyo at malakas na pag-ulan noong Hulyo. So very clear, here we go again. Pang-lima na yata nating inspeksyon ito. Tingnan mo na, pang-limang inspection mo na. Hanggang ngayon, anak ka ng weteng, Hindi ko gets talaga eh. I mean, pang-lima mo na to, ngayon mo lang talaga nalaman itong mga bagay na ito. And it's always the same. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. Gaya ng obserbasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bulacan, parang wala raw ginawang trabaho sa rockshed na ito. Matatandaang ito yung proyektong matagal nang ipinapa-audit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil bukod daw sa natural causes, baka dapat ding tingnan kung may construction flaws ba kaya pumapalya ang proyekto. Ayon sa Pangulo, nasa mahigit 35% ang nawawala sa mga negosyante sa Benguet kapag nagsasara ang Cannon Road. Kaya naninindigan itong economic sabotage ang anyay pangungurakot ng mga kontratista. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Dagdag ng Pangulo, mukhang doble ang kailangang gastusin ng gobyerno para isaayos ang Cannon Road. Buwelta naman ng DPWH Cordillera, tila mali yata ang nakarating na impormasyon sa Pangulo. Itinuturo ng Presidente ang contractor. Ang LGU, nasa DPWH Cordillera naman ang sisi. At ang DPWH Cordillera, national budget daw ang salarin. Itong kinatatayuan ko kasi bukod sa hindi raw kasama sa 264 million peso rockshed project, taong 2000 pa nang huling naipagawa. In 2023, our office tried actually to request for augmentation fund to complete the 248 meters, but walang pundong dumating. So last year we proposed the completion of the remaining 97 meters, no,
out of the 248 meters worth 240 million. Excuse me. And when the NEP came up, 100 million lang ang dumating. Samantala, nang matanong kung sino ang contractor ng rockshed, itinuro ng DPWH ang 3K Rock Engineering na nakapangalan kay Engineer Francis Cuyop na tumakbong congressman para sa Nako! Lone District ng Ifugao. Sa ngayon, Nako! hindi pa sumasagot si Cuyop sa ating mensahe. Congressman na naman, no? Grabe talaga. Tapos magagalit sila kay Magalong. Hindi, nagagalit sila kay Magalong ngayon eh. Pinagtutulungan si Magalong ngayon eh. Ng mga kongresista eh. O ilabas mo ebidensya mo. Eto tumakbong congressman. Meron pa nga mamaya, ipapakita rin natin siguro yung isa pang kongresista na party list. Ang bihirang buhay re, oo. Urge, mabalik tayo sa Pangulo. Ipag-uutos niya raw na ibalik yung LGU acceptance o yung tinatawag na formal recognition mula sa mga local government dahil hindi gaya noon ay ang nagagawa lang ng gobyerno ay ang mag-inspection sa mga umano'y tapos ng proyekto ng mga contractor na ito. Kailangan daw na maibalik itong scheme na ito dahil para may approval o assurance on the side of the government bago maabsuelto ang mga contractors sa mga kinontrata nilang proyekto sa DPWH. At kanina pagkatapos ng inspection ng Pangulo dito sa Camp 6, bumaba si Presidente sa Camp 3 para naman inspeksyonin itong rock netting project na nakakahalaga ng 114 million peso dito pa rin sa Cannon Road. At ito ay natapos pa noong termino ni former President Rodrigo Duterte at ayon sa Pangulo, parehong palpak ang mga proyektong ito. George. Nako, But Ivy, hinala ko si Duterte na naman na may kasalanan nito. Ayan ang ididiin. Si Duterte na naman ang may kasalanan nito. Naku po, patay tayo dyan. Tuloy. may update ba mula sa Pangulo kung gusto niya magpalit ng liderato sa DPWH? George, ang huling update o pahayag ng palasyo tungkol dyan ay Secretary Manuel Manny Bono wants to enjoy the trust of the President. Pero ayon sa isang source ng BNC, umuugong pa rin ang pangalan ni na former Secretary Rogelio Singson at ngayon ay ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bagamat umatras si former Secretary Singson, mainit pa rin at umuugong pa rin ang pangalan nito. Sa ngayon, dadalawa pa lang ang pangalan na umuugong at umuuli sa DPWH. George. Ivy, kanina kasama nga ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Mayor Magalong. May balita ba kung na-forward niya o naibigay na ba niya o napag-usapan nila yung sinasabing mga ebidensya na magtuturong may ugnayan yung mga kongresista at ito nga mga maanumalyang flood control projects? George, sa ngayon wala pa rin ipino-forward na pangalan si Baguio City Mayor Benji Magalong at wala rin siyang binigay na pahayag kanina sa ambush interview kasama ang media kung sino yung tatlong kongresista na tinutukoy niya na nandito daw sa Luzon. Alright, maraming salamat, Ivy Reyes. Ayan, Ito. Alam mo mga kababayan, gusto ko lang gusto ko lang kasing banggitin. Meron kasi tayong napag-alaman. Ito. Papakita ko sa inyo kung bakit talagang may malaki tayong problema pagdating po dito sa flood control project. Alam mo, ito kasing si Marcos, ang problema kasi sa kanya, ang dami niyang sinasabi na useless, ang dami niyang sinasabi angry, ang dami niyang sinasabi mahiya naman kayo. Bakit, alam mo yun, bakit hindi yung katabi mo ang iyong sabihan ng ganyan ng diretsyo? Bakit kapag naglumilingon siya kung... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman